Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang 3-in-1 cake. Yes, opo, 3-in-1 cake kasi itong cake na order sa akin ay para sa 3 celebrant. Bale itong si client ay second time lang nag-order sa akin. Last year ay nag-order na din siya ng baptism cake. Siguro nagustuhan niya kaya umulit-ulit siya. Kaya thank you so much ma'am para sa inyong repeat order. Sabi sa akin ng client ay 3 silang celebrant. Isang first birthday at yung 2 cake naman ay para sa kanilang magkapatid. Para sa birthday din nila. So, ang sabi niya sa akin ay yung sa first birthday daw ay Roblox theme. Yung para naman sa kanilang magkapatid ay wala daw siyang maisip na design. So, ako na daw ang bahala. Minsan natutuwa ako pag ganito yung mga customer. Pag sinabihan ka ng ikaw na po bahala dun sa design. I trust you. Kasi mas lalabas yung pagiging artistic mo as a home baker. Kasi gagana yung imahinasyon mo dito sa pag-iisip ng design. Pero syempre bago to ginawang cake ay nag-send ako sa kanya ng mga inspo na design. And sabi ko sa kanya ay medyo ihahawig lang natin dito sa design na to yung cake. Pero yung syempre yung kakalabasan ng cake ay iba na kasi nga itong cake ay kumbaga separate cake yung inspo tapos papag-isahin lang. Kaya magiging iba na talaga yung design ng cake. Tuwang-tuwa nga ako habang ginagawa ko tong cake na to kasi first time ko din tong gawin yung design ng cake na to. Kasi nakikita ko to sa mga Pinterest eh. Sabi ko, sana may mag-order ng gantong design. And sakto naman at si client ay ako na daw bahala kaya sinuggest ko na sa kanya na ganito na lang yung gawin. And buti naman at nagustuhan ni client and sabi niya, sige, yan na lang yung gawin nating design. And syempre, tuwang-tuwa ako. So, ayun, ginagawa ko na yung Roblox theme dito. Actually, itong Roblox theme ay mga printed topper lang to. Bali, ipaglalaban ko yung mga printed topper sa cake. Kasi, magaganda naman yung printed topper. Ang cute nga. Tsaka, affordable pa. Kumbaga, kayang-kaya lang ng bulsa, lalo na dun sa mga nagtitipid. Pero gusto nila ng customized cake. Minsan kasi may mga client ako na talagang gusto nila is customized, pero gusto rin naman nila makatipid. So, ino-offer ko talaga sa kanila mga printed toppers na lang kaysa dun sa mga fondant. Kasi mas mahal po talaga pag mga fondant cakes and fondant ng details. Minsan naman ay gumagawa rin ako ng cake na may mga fondant details. Pero mas in-offer ko talaga yung mga printed cake toppers lang kasi mura nga and at the same time hindi siya mahirap gawin. Nangangalay talaga kasi yung kamay ko kapag gumagawa ako ng mga fondant cake, mga fondant toppers. So, mas gusto ko po talaga yung mga gantong cake lang, mga printed cake toppers. So, yan, diba, dali lang pag mga printed lang. And then, ako na lang din nag-edit ng mga ginagamit ko sa mga toppers. Kaya, hindi na ako nag-additional pa kapag gumagawa ako ng mga cake toppers. At ito na nga, magpa-final touch na ako dyan ng mga design dito sa ginawa nating cake. So, naglagay lang ako ng mga additional na butterfly and iba't iba pang mga toppers na ilalagay para mas maging maganda yung ating cake. Habang ginagawa ko nga tong cake na to, si Baby Gab ay amazed na amazed. Sabi niya, oh mama, it's so beautiful. At ito na po ang ating final design ng cake. Maganda po ba? Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ginawang cake and sana ay magustuhan din syempre ni client yung final design ng aking cake. Sa tingin nyo, maganda po ba? Magugustuhan kayo ni client? Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.